senators should be should have the decency as well as the morality to know the rules because they had themselves elected Part na yun, consequence na yun sa desisyon nila na tumakbo pagka-senator. Yung sinasabi pong mga technical na pamamaraan sa pagdetermina sa authenticity ng video, sinasabi nyo nga po dapat sundin. Pero ang mga senator judge po, na-appreciate ba itong mga ganito? May patakaran po ba? Obligado sila na talagang sumunod dito sa mga ganitong pamamaraan? Kasi alam naman po natin, napaka-konti po ng mga abogado ng mga sa mga senator judges. Yes, dapat magkaroon sila ng crash course kasi parte yun sa kanilang tao. As a senator, you are mandated, no, supposedly not only personally but morally. Nagpa-elect ka na maging aralan mo 'yan. Oo. So, dapat alamin mo yung process of authentication, the requirement that the witness should trace the origin of a certain evidence, the chain of custody, and the way it is presented, and the how it was presented in court. No, all of these matters should be known by you. Kaya nga kinwestiyon ko rin yung pag-appoint ng presiding officer Kasi under the 1987 Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, it is necessarily implied therefrom na kung other officers, no, other than the President, dapat Senate President yung mag-preside. Bakit sila nag-elect ng Senate President na hindi pala, bakit sila nagpili pa ng presiding officer na iba na nag-elect na sila ng Senate President? They should have known that. 1987 pa itong Constitution na ito Pang-ilan na ito na impeachment process Senators should be should have the decency as well as the morality to know the rules because they had themselves elected Part na yun, consequence na yun sa desisyon nila na tumakbo pagka-senator. Opo, iugnay natin po doon naman sa inyo pong inihain na petisyon sa Korte Suprema. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po yung mga prayers niyo po doon, attorney? Yung iba kasi sinasaway tayo kasi ito na naman, no, panggulo naman. Hindi po ito panggulo. Kasi nga po, yung impeachment proceeding, impeachment complaint na final ni against kay VP Sara Duterte, depektibo na masyado, di ba? Ang dami na ng rason nun. It violated the rights of VP Sara Duterte. It did not contain ultimate facts. Yung mga ebidensya ay wala nga naka-attach doon sa impeachment complaint at saka patong-patong na kamalian. Kaya nga nag-file tayo ng petition for certiorari para mapadismiss yun. Dagdag ng kamalian. Ngayon pa, nag-appoint sila ng presiding officer na grabe ito sulto kay Senator Win Gatchalian kasi under Article 11, Section 3, Paragraph 6, it should be it is necessarily implied therefrom that it should be the Senate President who would preside kung ang presidente ang inihahadla ng impeachment complaint. Tapos, ang proseso pa nito ay hindi rin tama kasi yung Rule 2 ng Senate Rules na nagsasaad kung pag-amenda nila doon sa rules ay wala pang quorum. Only 12 out of 24 senators were present on June 3 of 2026 when they amended Rule 2 of the Senate Rules. At saka, violation din yun under Section 136 of Rule 51 of the Senate Rules. Ano yun? Ano yung rule na yun? Dapat kung mag-amenda ka ng Senate Rules, ay dapat ipresenta mo ito 1 day before it is going to be considered by the Senate. Hindi nila sinunod yun. Tsaka, kung mag-amenda ka ng rules on impeachment, dapat you should have it amended at the time when the Senate is acting as an impeachment court, not as an ordinary Senate doing legislative works. Kaya nga, nagsampa tayo ng motion doon sa Korte Suprema kasi supervening event ito, kadagdagan na naman na mali ito. Ang takot kasi natin, kunyari,
kung si VP Sara ay ma-acquit, hindi ma-prove, hindi sila makaabot ng 16 votes, may magpetisyon na naman sa Korte Suprema, mag-file na naman next year dahil sa void ab initio yung proceedings na ginawa nila kasi hindi Senate President yung mag-preside. Mayroon na naman tayong impeachment proceeding next year. Ang laki ng gastos natin dyan, more than 25 million per day. Ang tao ay na-divide na masyado. Depektibo pala, void of issue pala. Kaya, i-final natin doon sa Korte Suprema yung motion natin. Opo, attorney, sakali man po nakatigan kayo, kabilang din po ba sa maapektuhan yung naging pag-preside niya? Halimbawa, illegal o unconstitutional yung kanilang naging botohan doon sa pag-amyenda noong batas nung impeachment rules nila, dahil kung di ako nagkakamali 12 lang ata yung bumoto doon. Yes. Meron pang pag-question si Senador Alan Peter Cayetano na wala yung 1 day na notification bago ang mismong pagtalakay. Lahat ba ng mga na-approve nila ng mga journal, lahat ba ng mga nangyari sa unang 3 araw ay magiging void? Yes, infected na yun. Infected yun kasi ang Senate, I must admit that he seemed or he looked fair in the proceedings. But just because it seemed to be fair does not mean that it is already valid. Kasi yung presiding officer po has ample powers, wide powers. He can rule on materiality, he can rule on admissibility, he can rule on relevancy, he can even order the sergeant at arms of the Senate to enforce the rules or decisions of the Senate. Lahat po yun, yung mga ruling niya, yung proceedings, ay pwede pong questionin. Kaya nga, gusto natin, okay, kung ano man, yung aming petisyon, pending pa man ngayon, kinukonsider naman ng Senado, itong presiding officer, void talaga ito, dapat i-correct ito para mapatama natin ang procedure. If there should be a trial, we are not conceding that the trial is valid, but granting for the sake of argument na kailangan yan i-proceed, dapat tama yung proseso para hindi ito ma-infect ng voidness. Kaya nga, i-final natin ito because any and all proceedings that are conducted by an illegal presiding officer, unconstitutional presiding officer, can be questioned because the proceedings are void. Doon po sa unang 3 araw po, nabanggit nga siguro sa unang araw ata yun ng impeachment trial, mismo ng hinalal na presiding officer, Senador Chis Escudero, na 16 yung susundin nila para ma-convict itong si VP Sara, ang sinasakdal po. The next day, nagkaroon ng clarification si Senator Judge Ping Lacson. Kina-clarify niya kung ito ba ay legal opinion lang or mismong desisyon ng impeachment court, at kinumpirma nga ni Senator Chis na ito ay desisyon ng impeachment court, at inaprubahan na rin nila yung mga nakalipas na mga journal. Sa tingin niyo po, along the way dito sa impeachment trial, ito na yung magiging batayan. Hindi na, kasi dahil maraming naglalabas ng mga issue na pwedeng ibaba, pwedeng mabawasan yung bilang. Yet, etong pag-question nyo po na doon baka maka-apekto rin doon sa naging desisyon niya. Attorney, kabilang din po ba doon sa hiningin yung prayer, yung paglilinaw sa kung ilan yung boto na dapat yung threshold mismo? Well, honestly, hindi. Hindi yun. Kasi at the time when we filed it in the Supreme Court, hindi pa issue yun eh. Hindi pa siya issue. And besides, actually, with the pronouncement of the presiding officer, na of course we are questioning his appointment. But then again, the fact na sabi niya yun at parang may implied concurrence ng mga senador kasi walang nag-question eh. Wala man lang nag-file ng MR.
verbal or otherwise, belated pa yung pag-raise ng issue. So, bound na sila yun. Tsaka besides, this is not the first impeachment complaint that happened in the Republic of the Philippines under the 1987 Constitution. Yung mga issue na yan, naging issue din yan nung panahon nung nakaraang mga impeachment trial. So I don't think that would be an issue. And besides, that is very clear under Article 11, Section 3, Paragraph 6, last sentence, that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Klarong-klaro po yan. And I think yung mga ano na lang talaga, yung mga intellectually dishonest sa tingin ko, ang nag-i-insist na ibahin yung punto ng konstitusyon po dito. Huli na lamang po na topic, attorney, yung na-raise din, no? Pinalutang din ni ni Senator Judge Alan Peter Cayetano yung posibilidad na makadalo sa pagdinig ang dalawang senador na nahawak ngayon ng otoridad o nakakulong. Kasi nga, yung mga witnesses nga, mga resource person na ginagamit or nakasama sa mga investigasyon sa Senado, sa Kamara, na nakabilanggo, pinapayagan nga. How much more itong mga senador po, attorney, sa pagkakalam natin, hindi naman nawala yung kanilang pagiging miyembro ng Senado. Oo nga. Well, they remain members of the Senate, no? And I would just like to appeal to the good senses of the senators, no, na in the past meron namang nangyari na ganito. On July 25 of 2007, yung Senate noon issued a resolution expressing the sense of the Senate that Senator Antonio Trillanes IV be allowed to participate in the session. Tapos in November 2008, no, a majority of senators, 14 out of 23, filed Resolution 765 amending the rules of the Senate by incorporating a rule to allow senators to participate in Senate sessions. Nangyari na yan. And not only that, the Senate also adopted Resolution number 373, May 4 of 2020, when they allowed via a resolution Senator De Lima to participate in via video conference, teleconference. Though it may be argued na hindi ito na fully implement itong mga resolutions na ito, but it proves na pwede itong gawain. Depende ito sa mga senador. So, sana gagawin nila ito kasi a senator can only cease to be a senator when he is dead, when he is fully incapacitated. Hindi naman The Senator Estrada, Senator De La Rosa, Senator Marcoleta are still senators and they're entitled to presumption of innocence. So therefore, they should be allowed to participate via video conference or other means. Kasi if you look at it, yung mga congressmen nga pati text message po pwede, pati tawag lang po pwede, pati video conference po pwede. Bakit hindi po pwede dyan sa senador? Huwag naman masyado sana ang politika. Kasi ang nakasalalay po dito ay interest po ng ating bansa. So sana naman, kung nagawa na ito noong 2007 and 2020, hindi nila ito. Kasi malay natin, baka sila na naman ang makasuhan next time. At sila na naman yung mapreso. O, di ba? Baka magyayari yan. Baka may magkakarma niyan. Tapos hindi naman sila i-allow na magboto via video conference. Ang karma, nangyayari yan. So, sana, we would like to invoke the good sense of the senators to pass a similar resolutions which the Senate did in 2007, 2008, and 2020. Singit ko lang, attorney, pwede bang makorek yung kine-question nyo po na sa pagiging presiding officer ni Senador Chis Escudero sa darating po nila na sesyon? Though mga ilang linggo pa yan, kasi parang sa during SONA, doon gagawin nilang legal lahat kasi 30 na sila po, attorney. Oo, pwede. Kung mag-introduce sila ng resolution, the amending resolution, di ba? Yung rule 2 kasi inamend nila pasa na naman sila ng resolution in order to amend or to
to restore the original, what you call this, provision, and then boboto sila, i-vote si Chis Escudero as Senate President. Hindi, corrected na yung problem. Pero ang problema niyan, yung first 3 days, kung ano ang gagawin nila. Perhaps what they can do is also to pass a resolution, no, affirming what happened to the first 3 days, no, and they would yung ratify ba? They would ratify whatever that transpired in the first 3 Senate sessions. So in that way, perhaps legally, the mistakes that were conducted in the first 3 hearings can be corrected. Meron pa silang isang paliwanag, attorney. Kasi noong naganap sa June 13 kung saan 12 lang sila, inaprobahan nila ang mismong pagbabago ng o inamyendahan nila yung impeachment rules. Yun nga, yung pwede silang bumoto, mag-decide kung sino yung kanila magiging presiding officer. 12 sila. Pero noong nagkaroon yata ng special session, inaprobahan yung journal noong session na yun na 12 pa sila. During sa special session, naging 13 na sila kung saan nga lumipat na si Senator Chis Escudero. Yun yung isa din sa kanila yatang paliwanag din na attorney. Well, when a void act happens, it remains void, no? Regardless of what transpired thereafter. But then again, granting for the sake of argument na ginamit nila yon. Ang problema kasi, when they were already 13, they did not attempt to issue a resolution ratifying their previous act on June 3 of 2026. So, yun din ang problema. Pero I would still stick to my original argument na kung nung pinasa yung resolution amending Rule 2, no, it was a void act simply because they did not have the numbers. It remained a void act. Yun ang tingin ko. And they did not issue they did not do the proper act that would probably, and I'm not saying that it can be, probably cure the void act, because a void act can never be cured by ratification. Opo. Ayan, attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan. Ang aking mensahe dito sa ating mga kababayan ay sana naman, no, magising na tayo, makikialam na tayo. Now let us know more about what is happening in our country, and let us pray more to Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana naman merong divine intervention na mangyayari dito sa ating bansa, kasi karumal-dumal na po na korupsyon ang nangyayari dito sa ating bansa, at ang pinasubject on trial pa ay yung Vice Presidente na wala namang talagang kasalanan. Sana po tayo ay patuloy na magmamasid, sana ay patuloy tayong mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana bigyan niya ng grasya yung ating bansa para hindi ito tuloy na mapupunta po doon sa kanal, no? Maraming salamat po sa pagbigay ninyo ng panahon sa akin, and may Allah Subhanahu wa Ta'ala bless you.